So, yun na nga. Bakit ba tayo nandito ngayon? Bakit nga ba? Wala lang. Gusto lang namin ito. Pero yun nga, honestly... Hawakan mo, wala kang tagahawak. Sorry naman! Honestly, nag-create lang talaga kami nito because dama namin na marami kaming mas-share. Marami kaming pag-uusapan at madaldal talaga kami at the same time. Ako lang. Sorry. Pero hindi eh. Pag TAC ka daw, madaldal talaga. Sino nagsabi? Walang ganun. Ito nga, introvert na convert eh. Hindi. Ikaw yung nagko-convert sa akin. Okay, I'm so sorry. Converter po ako. So, yun. Honestly, pinag-isipin namin kung anong tawag dito sa ginagawa namin. And then, tinatawag daw siyang podcast. Podcast, kung tutuusin, ito na yung ginagawa namin because may mga gusto kaming sabihin, may mga gusto kaming pag-usapan na tingin namin na may lesson at the same time or because of the experience that we have. But especially, we want to start dun sa idea na bakit nga kami bumuo ng podcast? At especially, ano ang tawag sa podcast namin? May idea ka? Wala eh. Ay, wala. Ikaw? Kunyari... Ano ba yun? Kunyari, hindi ko nabasa yung script na. Okay, wala tayo. Kunyari, walang flow, walang idea. Kunyari wala yung iPad dito. Wag, may guidelines ko yun. Wait lang guys, may nakikitawa yung cameraman. Nakikitawa siya. Okay. Yung title. Ano yung title? So, ang title namin, guys, ay Kabalitaktakan. So, bakit ba kami nag-arrive sa ganong, you know? Title? Bakit ba? Hindi ko alam. Inosente siya, guys. Tingin ko, start tayo dun sa idea na ano yung tingin nyo or ano yung understanding nyo dun sa term na balitaktakan. So, ako si Christian. At ang first impression ko sa title na Kabalitaktakan or... ano mo ng voice? Sige, linawin naman muna. Soprano yan! Soprano! Ay, nako. Christian, what's your voice type? Voice type. Husky. Ayan. Christian, bass. Happy. Ayun. Base sa title na Kabalitaktakan, firstly, ang salita na pinagkunan niya para sa title na to is hindi ko pa talaga na nadidinig or nababasa kahit saan. Ngayon ko lang siya na-encounter. So, nung nalaman ko yung ibig sabihin ng Kabalitaktakan ay, ayan, parang fitting nga siya pagdating sa podcast, lalo na sa podcast nga. Kasi, ayan, nagbibigay tayo ng mga ideas, nagsishare tayo ng mga opinion sa bawat isa at maaari natin din i-share to sa online. So, ayun, para sa akin, fitting na name siya. Yun, isa na po, heart na po. Ang pinakagwapo. Yan, ako si Jolo, bass, and yung... Jolo Bass? Hi, Jolo Bass. Yes. Yung mga kapilitan niya. Yes, bass, oo. Pero yun, yung title nga natin na Balitaktakan is commonly fit talaga siya sa atin kasi hindi lang natin siya nakaka-capture pero ang dami na nating kwento. And yun nga, Ba yun? hindi lang chismis, oo. Halo-halo na. Okay, oo. majority din talaga. Majority chismis, oo. Pero yun, which is, tingin naman natin makaka-connect lahat and yung mga manonood, especially if involved sila sa group, kagaya natin na choir sa church. And also, syempre, yung mga gusto lang may mapakinggan or mapanood na perspective ng mga ibang tao. Ikaw na. Hindi na, ikaw na. Ako? Ayun. Para sa akin, I believe. Wala. From the root word itself, balitaktakan. So, yun ay, yung sinabi nga nila, sharing of ideas, sharing of your thoughts, facts, F-A-C-T-S. Nag-explain. Just to make sure. Yun, basically, that's it. So, naisip kasi namin na bukod sa marami kaming dada, gusto namin na ma-convert to sa yung mga dada namin gusto namin yung mga dada na dinadada namin ay ma-convert namin into something more relatable
to the audience, especially dun sa mga member ng choirs or ng iba pang organizations na hindi lang as being part of organization but being part of that family itself. Kasi we want other people or other organizations to see na this is not just a choir, but this is a family na friendship na nabuo inside this organization. That's why we name it Kabalitaktakan kasi gusto namin na ma-share sa isa't isa yung mga experiences and opinions namin inside that organization to be able to reach out everyone in that organization. So, yeah. And the winner is... na yung contest. Pageant. Since ikaw naman yung nag-isip, bakit ka nag-came up sa title? Very curious kami kasi siya ang nag-propose nito. Kaganapan natin. Ano naman siya? With all honesty and modesty naman. Modesty! Term. So, yon. Sa akin kasi, napakadaming learning na pwedeng makuha sa grupo na to. Honestly, ang tawag sa amin na buo sa choir namin is the Assumptionist Choir. Kami yung choir na the main purpose that we have is to serve the Lord. Service. Yun ang main priority namin. The service itself. We are here because we want to serve we want to give back. Yun ang pinaka-main reason namin at the same time. And nung nabubuo yung new generations, honestly, is na-realize namin, it's not just by me. It's really a big factor yung nakakausap ko sila. Yung mismong mga nakukuha naming after lesson, pag mga nagkukwentuhan, na hindi namin napapansin na, oo nga, no, pwede palang may makuhang lesson dun sa mga kwento ng bawat isa. Na, at the same time, bago mo nga pa nang siya harapin, pwede na kami magbigay ng advice dun sa mga susunod na mga pwedeng mag-join. And sa amin, umiikot yung buong kwento, hindi lang pwedeng makuhaan ng lesson ng mga gustong sumali sa choir. Kasi reality to. It's a reality story ng bawat tao. Iba't iba ang nilalakbay namin na pangarap. Iba yung mga ginagawa na trabaho ng bawat isa, yung mga profesyon. Pero, may isang reason ba't kami nandito at nagsama-sama. Even pag nakilala nyo ibang members namin, I do believe mas marami kayong matututunan because of them. Dun sa story, sa experience nila, yun yung naging dahilan kung bakit sabi ko, wag masayang yung mga kwento na pwede siyang ma-share. Hindi lang siya matatapos dito, hindi lang siya pwedeng maulit, kundi pwede namin siyang maipaalam sa bawat isa, hindi lang members ng choir, sa lahat ng grupo ng tao, estado mo sa buhay, ano man yan, may pwede kang makuha. Sa amin, sa edad namin ngayon, iba-iba din kami ng generations at the same time. May magka-generations at nakiki-generations. Uy, kasali mo ako! Pero yun nga, sinasabi. In reality, balita. Yung bawat isa, pag gumising ka, may binabalita ka na eh. Pag nag-usap kami, pagkagising ko, meron akong pwedeng masabi sa kanya na na-experience ko the day before. Na pwede ko lang siyang, gusto ko lang siya i-share, pero nadadala niya at the same time. So, sa akin, yung Balitaktakan mismo is idea siya ng exchanging ng mga ideas, conversations, yung thoughts ng bawat isa nakukuha mo. Yung sometimes understanding niya dun sa isang topic, yung opinion niya na sinabi ni Christian kanina, iba't ibang opinions. Pero, we are not here to disregard one another. We are here because we want to understand kung ano din yung mindset ng bawat isa or yung level in terms of understanding ng bawat isa dun sa naramdaman nila or na-experience nila. Ang haba nung sinabi ko! Pero yan, saba na sinabi niya, no? Pero sino ba kayo? Hindi ko naman papakilala ng dalawa. Sorry guys, nakalimutan ko magpaaral. Nag-aaral ka pa, hindi ka pa magpapaaral. So, magpakilala.
So, ayun. Hi guys, I'm Easy Sopralto and she is... Oh, you. Ayun po, MJ or Jazz, tenor. Nagpapanggap ding soprano. Tenor. Okay yun. Do you think, ito na lang yung first natin. Do you think, ano yung magiging impression? Or ano yung impression first, nung mga taong makakapanood? Or bakit nila tayo panonoodin in the first place? Para sa akin, ang ini-speculate ko na magiging impressions ng mga first viewers natin ay syempre mako-curious sila kasi kakaiba ang ginagawa natin. Magpa-podcast tayo ng choir. Parang halos wala na gumagawa nito. So, syempre, mako-curious sila at kung sakali man magustuhan nila tayo, ay makikisubaybay sila sa mga pangyayari sa choir natin. Next question, please. Oh, by the way, guys, just to let you know, kung ano yung mga, sino pa yung nag-aaral dito at sino yung nag-work na currently. Christian, ano nga yung, mo ngayon? Nasa 4th year civil engineering na ako. Papunta na ako sa pagtanggal ng ING ko sa course ko. Ano nga ako? Ganap mo sa Ano ba yung sasagutin una? Yung unang tanong o ano? Hindi, ganap ko sa buhay is... Wow. Hindi, ang ganap ko kasi sa buhay na is I'm graduate na ako eh. Ayoko eh. Ayokong tanggapin. Pero hindi, graduate na ako and nagtatrabaho ko sa isang private company. And yun, ang course ko is BS Mathematics. Diba? Lahat sila po mahilig sa math. Yung dalawang lalaki namin. And question again? The question is, ano yung impression? Yan yung tingin mong magiging impression ng mga... At bakit tayo nila pwedeng tangkilikin? Or bakit... Yung sa impression kasi halo-halo yan eh. Hindi natin makakontrol yung impression. Pero kung bakit nila dapat tayo tangkilikin, yun nga, pinag-uusapan natin is not about just the church, not just about the choir, but overall, kung ano yung experience natin as tao. And kung ano pa yung mga pagdadaanan natin. Kung ano yung makakakasabay natin sila in our journey. Kung paano tayo mag-grow. And yun nga, yung kung ano yung natin eh. Kung sino ba talaga tayo. Yung mga personality ng bawat isa. Yun yung dapat nilang abangan and yung mga kwento behind that kung bakit sila nag-end up sa ganun. Okay. I believe. Before anything else, gusto ko lang din, baka kasi nagtataka yung, syempre, hindi naman kasi lahat nung nakakapanood nito is kilala kung ano ba yung TAC at ano ba yung sinasabi naming TAC kami ng TAC, sino ba kami. So, before anything, acronyms siya, TAC. So, ang meaning ng TAC or TAC is the Assumptionist Choir and we are a church choir sa San Felipe Neri, sa Mandaluyong City. Pero meron din kaming slot sa Mega Mall. So, may mga Sundays na kumakanta kami doon or Saturdays. So, check our Facebook page for our schedule. May plug! So, ayun. So, we basically, disclaimer lang na hindi na namin masyadong matrack yung pinakaunang history kung paano nabuo, paano na-establish sa first generation pa lang, pero we're trying to track it kasi 50 years plus na daw yung the assumption is 53rd. Yeah, 53rd na. And ayun, we're still trying to track down our own history, pero since ang dami ng generations na dumaan, tapos kami na ngayon, yung new generations, although nandito pa din naman yung mga oldies. Yung mga oldies. Okay. Yung mga old generations naman, nandito pa din naman sila, member pa din sila. Pero syempre, hindi naman may iwasan na magpa-pass down na yung organization dun sa mga new generations na, 'di ba? So, okay, dun to answer the question, ang impression ko sa podcast ano mo?
Okay, sorry. Ayun na naman, di na naman ako nagpakilala, guys. Ano ba ang papakilala ko? Pangalan ko? Hindi, Nasabi ko kilala na. ka na nila easy. Okay. Hindi nila alam sa'yo. Ano yung currently tinitake mo Okay. sa college? Okay, so I'm currently taking, English. Okay. Bachelor of Science in Accountancy. 4th year student. You know, graduate. Christian as well, graduating. Yeah. Yes. Yeah. Diba? Okay, so actually madami din kaming mga students siguro, ako high school pa ako dito, 10 years na ako dito. So may iba rin kami mga members na since high school, nandito na sa TAC, tas hanggang ngayon nandito pa rin, graduate na. Oo, tas nagtatrabaho na. Nandito pa din kami ngayon. Hindi naman ako nagre-regret. So far. Pero ayun. So far. So, ayun, going back dun sa question, ang dami ko nang nasabi, guys. So, ang impression ko sa podcast ba? Impression. Ano yung tingin mo magiging impression ng mga manonood? At ano yung tingin mo magiging reason? Bakit tatangkilikin or ano magiging intense nila sa atin? Okay. So, first of all, based on experience, kasi recently lang naman kami pumasok sa social media world. Kasi before naman, we have no proper documentation sa mga practices, sa mga ginagawa namin, sa mga clients na tinatanggap namin. We have no proper documentations for that. So, recently lang kami pumasok sa social media. And very positive ang feedback na natatanggap namin. Especially dun sa mga kulitan moments na pinopost namin. Kasi napapakita namin sa mga tao, literal. Kasi there's no, ang tawag dun? Other way. Around. There's no awkward moments. Ang tawag doon yung no dull moments. No dull moments. Walang dull moments, walang forced. Hindi siya forced. Hindi siya faked. Hindi siya scripted. So, natural namin siyang nagagawa and based nga doon sa history, sa mga recent posts namin is very positive yung feedback. So, right now, ang impression ko doon, based doon is very positive din yung makukuha naming feedback dito sa gagawin naming podcast na ilo-launch namin. Kasi bukod sa relatable and bukod sa bukod sa relatable and bukod sa may engganyo sila, matutuwa sila kasi hindi kami yung seriousness na pag-uusap. You know? Hindi kami... Hindi pa to serious. Promise. Akala ko to na yung level ng seriousness natin eh. So, bukod sa hindi kami masyadong seryoso na mag-uusap, ganito lang kami, guys, naturally. Marami silang, feeling ko naman, na marami silang matututunan and makukuha sa bawat episodes na papanoorin nila dito sa aming podcast. So, I really think na magiging positive yung feedback ng mga tao and yung mga manonood ng at makikinig. May ganun ba? Kung hindi sila ng podcast na to. So, yeah. Hindi ko talaga kami madaldal, promise. Mga tahimik ko talaga to group na to. Lalo na ako. Pero hindi. Pwede ba copy-paste yung akin? Hindi adding to that na. Okay. Adding to the English? Ayoko na. So yun. Ano ba yan? Ay, patalo. By the way, ganap ko sa buhay. Ako din mismo nakalimot bigla. Hindi, dual citizen ka na. Oh, hindi, No way! I still don't have SC. The golden card, wala pa naman po. So, yun, ang tinake ko ng college. Kasi English kayo lahat eh. 20 years ago. Oh, hindi! No, not 30 really. years. No. Bakit nasasamahan nyo? Grabe kayo sa akin. So, yun. During my college days, what I took was, pati na ako, nakalimutan ko. Oh, yeah. Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management, major in Cruise Management. So, yun, manlalayag ho ako.
inisip lamang po. Tinay ko naman siya, pero yun nga, nasa ibang landas po talaga tayo. Right now, I'm working, currently, still working. Still po, Hindi pwede. Diba, yun na rin Okay yung po. sabihin ng currently. Oh, yeah. Currently still awesome. Okay na yun. Nililinaw lang. Going back. So, yan, going back. O, di ba? Talon. Yun nga, yung impression naman, pagdating dun sa mga manonood is, yun nga, yung sinisimulan pa lang to na mabuo sana is nung, I think, 2 months ago pa, yung nagkaroon ng idea is masyado lang po talagang maraming schedule at the same time. Pero nung binubuo talaga to, nasa isip ko na marami talagang magkakaroon ng interest. And then the impression will be more positive, hoping at the same time, pero the impression it is, yun, inaasahan ko yung mas marami yung positive. Negativity, laging nandyan yan at the same time, part yun ng life. Pero pagdating dun sa positive, mas inaasahan ko yung positive responses because alam namin na reality lang yung gusto namin ipakita sa inyo. We just want to share. Hindi namin gustong mangorek ng ibang tao. We're not here to do that. We are just here to share what we know. We share what we thought is, or what the experience that we have before. Yun lang naman yung habol namin. Hindi kami balak makipagtalo dun sa mga ibang idea na ito ang tama, ito ang mali. No, wala naman pong ganun. Honestly, kaya bakit din matatag yung TAC? Because, even before, maiingay na po't madadaldal sila. I think po, yun yung kaibahan talaga. Na kahit church choir po kami, ay mas malalaho ang kakulitan. Pagdating nga lang sa practice, sa school, 80% kulitan po. 20% lang yung focus. Ito naman sa content. Literal po yun. Kaya sinasabi kanina ni Easy din na walang force pagdating dun sa mga kakulitan. Wala talaga. Kahit kung sana nga lang na-take na ng camera before, na-document na before yung mga kalokohan or mga katuwaan, I don't think magkakaroon negative yun. Because napakakwela lang talaga. Yun yung maganda because dahil But first, pero we know how to limit or control which our is post true. kasi syempre kailangan din namin i-filter kung ano yung mga dapat at hindi dapat sabihin. So that's one thing siguro na maganda sa amin. Yeah. We know. And then at the same time kasi we make sure na andun kami para sa isa't isa. Chine-check namin yung bawat isa at the same time. Alam namin kung kailan namin tatapikin yung bawat isa sa mga nasasabi. Tapikin mo naman ako. Sali ako. Dumiretso ka agad mo. Hindi wasak na ako. Kasali ako. So yun, alam namin. At alam din namin yung preno na tinatawag. Kasi nga po, ang mahalaga po sa amin is marunong kami rumispeto. Alam namin kung sino ang dapat irespeto at alam namin lumugar ng tama. So, yun po yung isa sa masasabi ko na kahit makulit kami, marespeto naman po kaming grupo. Yun naman po yung proud ako sa TAC, The Assumptionist Choir, na tingin ko na magandang i-share sa lahat. Dahil sa dami ng nagdaan sa mundo, honestly, ito yung bagay na pwedeng, uy, kasali kayo! Dumatay pandemic ko. Honestly, yun yung point nung life ng bawat isa na akala natin down na. Pero, ngayon, kahit na ang dami naming emotional moments na nagdadaan, there's always one na isang tao lang, kahit iba-iba kami. It's either ako or sila or ibang tao sa grupo namin, kaya pong pasayahin agad yun. Kayang baliktarin agad yon. Because positive lang po. Yun ang habol namin. Hindi lahat hindi lahat ng pangyayari. Kumbaga sa balance lang. Yun yung maganda sa sama na to. Kaya yung tingin ko na inaasahan ko na makukuha or maiintindihan nila kung bakit magkaka-interest kayo na manood sa amin, makinig sa amin. Because we're just here simply wanted na mag-share ng positivity, mag-share ng cuteness. Demure. Pero yun nga, tingin ko yun lang talaga yung pinaka-idea. Ang dami na nasabi namin kanina, pero yun yung pinaka-target namin. So, yun. And I think
one unique trait that we have. Traits. Trait. Yun. Trait lang kasi one lang. Treated. Apat kasi lagi. May Apat na choices. So, ayun, isang unique na trait na namin as an organization or as a choir is yung we don't really treat other organizations May habol po kasi. ano to? One. Rival ba yun? Yung parang No, hindi again. kami nakikipag-compete sa ibang choir. We're not into rivalry. Yeah, kasi, in this industry, So, in this line, parang, syempre, madaming, hindi kasi, honestly, kahit pag nagkakaroon kami ng clients, nagsiset kami ng proper expectations na hindi kami kasing galing ng mga gantong choir, hindi kami concert choir, hindi kami yung masyadong magagaling, hindi kami performer, na parang ma-set lang yung expectations nila. And so far, sa mga naging clients namin recently is, ang hanap talaga nila is yung family vibes, yung hindi siya yung parang kailangan yung sobrang magagaling kumanta, like... Paano yung family vibes? Basta yung mga... So, parang... May caregivers. May care. So, gusto nila is yung more on family ba, vibing, na hindi yung kailangan magagaling kang kumanta, which is yun yung mapapromise namin sa mga clients. And yun kasi kami. Kaya hindi kami nakikipag-compete sa kahit na sino. Even sa church. Kahit saan. Even sa church. May gusto daw siya sabihin. Hindi, yun nga. Hindi. Yun nga, kasi nga, yung Assumptionist choir is magulat sila. Hindi naman tayo kilala. Sino ba yan? Sino ba yung choir na yan? Hindi po kasi ever since, hindi po tayo nag-compete kahit sa ang competition. Minsan sumasali tayo sa mga concert if with a cause. Yeah. Pero never tayong May term pala yun, no? With the purpose na. Laging with the purpose. Kaya, bihirang masagap sa radar tayo ng mga kahit nakakakanta na tayo kung saan, hindi kasi kagaya tayo nila na nakipag-compete na sa gantong competition. Tayo kasi laging hindi muna. Kasi tayo ang purpose talaga natin is to serve. Yun lang talaga. And yun din honestly yung priority namin. So far kasi sobrang dami naming events and clients na nagre-reach out sa amin. And one thing is for sure, every time na hindi kami magbibitawan ng service ng misa for that specific event na para ma-attendan. So, even if yung last event namin actually is yung Friday hanggang 12 a.m., nag-practice, tapos buong maghapon, nag-practice ng Saturday, tapos kinabukasan may misa ng buong Sunday. We always make sure na ma-attendan namin yung mga misa. Lahat yun, regardless kung pagod kami, kung puyat kami, kung may sakit kami, basta makapag-serve kami. So as of now, maraming mga nag-a-ask din na mga kakilala, mga ganyan, na gusto nyo bang maging concert choir? And we always say, no. As of now, no. Kasi bukod sa ayaw nga namin ng competition, gusto namin na mapanatili and ma-preserve yung The Assumptionist Choir as a church choir. Kung ano yung vibes niya. Oo, at saka yung purpose ba, kung bakit nabuo yung The Assumptionist Choir. The purpose is to serve, not to compete. May isa akong maa-add dyan eh. Yung sinasabi nga ni Jolo din kanina and then binaka pa ni Easy regarding din sa purpose. Yung idea talaga is, not just because we really don't want to, but eto kasing samahan na to, yung ganitong klaseng samahan na meron kami, eto yung may lifetime. Sabi nga namin ano yung kasabihan pag member ka na ng Assumptionist? Once an Assumptionist, always an Assumptionist. Why? Kasi walang retirement, walang submission ng resignation letter kay Lord. Yun yung reason namin. Pag kayo kasi regular group lang, dun kasi nagkakaroon ng issues, negativity, or what, kasi nagiging drain na yung schedules, nagkakaroon na ng higpitan at the same time. For me, it's just my own thoughts. It's just my own understanding regarding sa nangyayari. Why na bakit sinasabi ko mismo na etong samahan na ganito namin,
bakit siya matatag, bakit siya umabot ng ilang generations, rather, is wala kasing retirement na service kay Lord. Kasi walang katapusan, walang makakapagsabi. Kahit si Lord mismo, once na naging part ka niyan, whole life mo nandun ka na. Yun yung main reason namin. Kasi pag kami napagod, hindi kami honestly, dumadating kami sa point nagkakasakit kami. Syempre, napapagod kami. Pero, hindi bumibigay yung katawan namin. Why? Because we do believe naman na guided kami and then protected kami ni Lord at the same time. Because lahat naman ng ginawa namin is with a purpose. Wala naman kaming ginawa na hindi. Kaya nga, yun nga yung sasabi namin magtatanggap lang kami, pero hindi kami magbabawas para ng service kay Lord. May mga events kaming tatanggapin, but we also make sure we know our priorities. And then, ang main priority namin, honestly, aside dun sa mismong personal lives namin, is to make sure makakapag-serve kami kay Lord. Yun yung regular slot namin, kung anong oras kami kay San Felipe Neri especially, and also na meron kami kay Mega Mall. And then we're really glad na nabibigyan kami ng opportunity makakanta din sa ibang simbahan na before, and then right now, we are also trying na ma-experience muli, lalo na ng new generations. Yun lang. Honestly, walang hangganan. Yun yung sinasabi kung bakit sana maintindihan at sana tingin ko may mga makakaintindi na yung mga taong sinasabi nila na ba't sila pumipili ng church choirs lang because they are here for service. Yun yung laging term Yun yung laging term. Honestly, lagi namin tinatanong yung mga gustong sumali sa amin. Ano yung main reason? And bakit kami? Bakit kami? Yun lagi yung tanong namin because maraming magagaling. And we never claim na magaling kami. We never. This choir is always there because we are here to learn. Lagi kaming in progress pagdating sa learnings. Lagi kaming ganon. Every day, may progress kami pagdating sa learnings ng bago. Pero yun yung sinasabi ko, walang katapusan to. Walang katapusan. Pero before we wrap this up, i-clear ko lang din sinabi niya na there's no retirement. Hindi ibig sabihin na ng no retirement, ibig sabihin nakalock ka dito sa The Assumptionist Choir. Dapat hindi ka lalabas. Yeah. What we mean is that once na naging Assumptionist ka, pwede kang umalis, pero babalik ka pa din. That's why mararamdaman mo yun lagi. And honestly, based on our experience din sa mga lumang members, kunwari, nag-aaral, tapos kahit kami, mawawala kami for years, kunwari, nag-asawa sila, nagkaanak sila. Darating. Oo, kakasal sila. So, yun na po lagi. So, syempre, dadating talaga tayo sa point na kailangang umalis Pero, kaya namin tinatag yung ganong quote na once an assumptionist, always an assumptionist is because gusto naming maramdaman ng mga members na may babalikan ka. Diba? May babalikan ka. Yan yung pinaka-main reason din talaga. Yan din talaga yung pinaka-main reason. Nung sinusubukan na namin na patatagin muli yung samahan, yung mismong family, yun talaga yung main reason. It's not really to add more new people. What we really wanted is, alam mo yun, muli naming maiparamdam dun sa mga dati nang naging members na ang Assumptionist or the Assumptionist Choir ay laging bukas. Pwedeng bukas. Kasi kahit ako, kahit sila, naka-experience nun at walang kahit na sino man ang makakapagsabi. Okay. Panoorin niyo yun. Before we wrap this up, so yun yung pinaka-last question ko for this episode. So, start na tayo sa oldest. So, okay, Miss MJ. So, ano yung dapat nilang i-expect sa podcast na to? Yung next episode or sa buong podcast? Sa buong podcast na to. Buong podcast. Anong dapat nilang i-expect para abangan nila yung mga future episodes natin? Yep. Tingin ko una dito yung bawat pinagdaanan ng bawat isa. Hindi kasi maiiwasan na hindi namin siya ma-share. Masishare at masishare namin siya. Yung bawat pinagdaanan ng bawat isa. At lahat yon maiintindihan din po ninyo kung ano yung mga pinagdaanan, ano yung mga learnings ng bawat isa. Kung bakit namin siya gustong i-share at ano yung meron. So, yun yung pinaka-main. Parang marami kayong masabi. Next to the oldest.
Ikaw Next to kasunod the yan eh. oldest. Hindi, yung, ano ba yun? Ano nga uli? Sa term na dapat- oldest, nagkakabingihan. Ano dapat nilang i-expect? Dapat nilang expect dito is yun nga, yung mga kwento ng bawat isa. Kasi dito is, syempre, hanggat maaari, mapadaanan natin yung lahat ng members na active, currently active from And the... inactive din. Inactive, oo. Pero yun nga, from yung matagal nang nagsaserve and dun sa mga kasasali lang sa atin as an assumptionist, yun nga. And syempre, yun nga, yung mga nag-inspire sa atin bakit tayo nagsaserve pa rin. And kung yung mga, kumbaga sa grupo natin, kung sino yung parang nagiging role model natin sa grupo ng assumptionist. Yeah. Mas matanda si Christian sa akin. Ano ulit yung tanong? Oldest, nagkakabingihan. expect What to from the... Ano pa yun? what to expect from this podcast? Yun. sa mga susunod. Sa mga susunod na mga episodes. Yun. Syempre, since magiging first episode natin to, di ba? Makikilala nila ang iba't ibang mga members natin. Syempre, hindi lang kaming apat. Hindi lang kami. Syempre, may, Mas mag-enjoy po kayo. kahit may sopralto, may tenor at bass na, madami pa naman kaming mga members, hindi lang kaming apat. So, ma-experience at maririnig nyo yung mga stories nila ng bawat isa rin sa amin sa mga susunod na mga episodes. At malalaman nyo rin ang kung gaano kami ka-dedicated sa pag-serve. Okay, so ako, youngest. Yung term na oldest. So I'm the youngest. Oldest? Youngest here. Wala nga youngest, oldest. Okay. Okay. So, ang dapat nyo expect sa mga future episodes is maraming iiyak. Oh! Maraming tawa. Meron niya up. So, maraming iiyak, maraming tatawa, maraming may inspire, maraming, you know, maraming, basically, madaming may inspire and madaming, siguro, makakaisip na, ay, parang gusto kong sumali sa The Assumptions. Pero, ayun, feeling ko madami ding makaka-relate sa mga stories na, maihahandog ng samahang ito. So, ayun. So, abangan nyo ang mga next episodes namin. So, until next time, once again, this is Kabalitaktakan!